Late ka dumating. Ako? Tanggalin mo. Hihintayin mo pa ba na akong magtanggal? Lenfeng, pwede ba tayo mag-usap? Hindi ka nakakapagsalita. Kung ganon, anong dapat nating pag-usapan? Kung patuloy ka mag-aaksaya ng oras at sa pagiging huli, baka hindi mo kakayanin ngayong gabi. Huwag mo kong tignan ng ganyan. Isipin mong mahal mo ako. Ang pagkakasalubog ko kay Lenfeng nagmula sa hindi pagkakaunawang 2 taon na nakalipas. Yung alak kanina, ikaw nagdala, di ba? Sinindihan mo. Kailangan mong patayin ito. Pagkatapos ng gabi ngayon, ang isang kontrata ay nagbigay sa akin ng mga mahirap na oras. Bakit ka nagmamadali? Makikipagkita ka sa susunod na kliyente? Nasaan ka? Diba sabi ko, pag-usapan natin ang kasal ngayon? Ikakasal ka na, ha? Engaged sa iba. Pinapainit mong higaan ko. Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Minsan kinakainisan ko talagang pananahimik mo. Ang gusto kong sabihin sa'yo ay ito. Magsabi ka lang ng isang salita. At hindi ako pupunta. Hindi ako magpapakasal. Ba hindi ka ba naiintindihan? Nasa contractual relationship lang tayo. Pero alam mo, gusto ko. Lumagpas ka na sa linya. Boss Lou, si Miss Lynn. Isa lang siyang walang utang na loob na babae. Walang problema. Ayoko makita siya muli sa harap ko. Oo, kaya Boss Lou. Ano pa ba? Sabi ng amo mo na umuwi ka na. Sabi niya dahil dumating ng yung master na si Lu Xiao. Ang kandidato sa kasal ay para kay Lu Xiao. Ang kandidato sa kasal ay para kay Lu Xiao? Oo, balita ko galing siya sa pamilyang Lin. Oh. Ngayon, ang bawat maliit na pamilya gustong umakyat sa puno namin. Mr. Lu, tutol ka sa kasal na ito. Tama ba? Ang pamilya Lin ay nabulag ng pera. Ngunit ipinagkaloob ni Lu Xiao ang kanyang sarili sa pag-inom at kasiyahan araw-araw. Ang bagay na to, pagdating sa oras na ito, tinutulungan niyang kontrolin ang kanyang sarili. Masyado ako masaya tungkol dito. Kaya tayo ba ay... Sige na, kahit gaano ka busy, ako yung tito niya. Kailangan kong alagaan ang aking pamangkin. Oo. Late ka na naman at hindi sinagot ang tawag ko? Lingwan, ang lakas ng loob mo. Naglakas loob pa rin tumingin? Ito ang engagement ni Lingwan. Bakit kailangan ko magpakasa sa lugar niya? Dahil sa maldita mong ina, nakahiga sa ospital sa pagitan ng buhay at kamatayan. Lingwan, kung gusto mong mabuhay ang ina, pagkatapos makinig ka ng mabuti. Hindi laro ang kasal. Hindi ako magpapakasal. Bibi ka. Wala kang karapatan tumanggi. Ang malahiyang babae nito, naglakas loob kong maglihim, magnakaw ng pera mula sa pamilya Lin para sa paggamot ng Shen Shuyu. Linman, tawagan ka agad ng doktor upang ihinto ang paggamot. Oo. Ito ang aking pera. Hindi nauugnay sa pamilya Lin. Hanggat dala mo pa rin pangalang Lin, bawat simpim kinikita mo ay pag-aari ng pamilya Lin. Pakiusap. Patawarin mo aking ina. Okay. Ngayon, pumasok at magpakasal sa ngalan ni Linman. Kaya naisip mo na ba ito na mabuti? Sumasang-ayon ako. Tama yan. Dapat kanina ka pa pumayag. Isang taong pipi at isang stepchild, maaari ka sa pamilya Lu. Iyan ay isang papapala para sa iyo. Dapat mong pasalamat ang limos ni Manman. Tama. Tingnan mo ang kanyang mukhang hindi interesado. Mukhang maiba na siyang gusto. Ehehehe, sino naman ang magkakagusto sa isang pipe? Kahit na ganitong sitwasyon, sumuko sa kanya ng maaga. Hindi mo na dapat makilala ang taong yun. Hindi na kailangan sabihin yan. Hindi na po muli makikita si Lu Lenfeng. Oras na. Hindi pa patay ang nanay mo. Huwag kang malungkot ng ganyan. Umayos ka at pumasok ka.
Tumigil ka sa pagtitig, magandang ginang. Sapat na ang ganda mo. Hayaan mong magpakilala ako sa'yo. Ako ang iyong kasintahan, Lu Xiao. Hayaan mo muna na linawin ko. Hindi ako interesado sa mga kasunduan ng pag-iisang dibdib. Kailangan kong sabihin ito sa akin tiyuhin. Ang tiyuhin ko ay isang kasalukuyang tunay na gumagawa ng desisyon. Para lang siyang buhay na hari ng underworld. Dapat mong paniwalaan ito. Sa loob ng 10-mile radius, sa napakaraming taon hindi ko pa nakita kahit sinong babaeng malapit sa kanya. Nagtataka ako kung impotent siya. Nandito na ba ang lahat? Tito. Tito. Master Lu, ano ko yung si Linwan? Ang babaeng ikakasal sa pamangkin ko. Siya ba? Oo. Umupo na kayo. Kung tama ang pagkakaalala ko, nagkakasal sa pamilya Lu ay si Linman. Ngayon, nagpalit ka ng pagkatao. Anong ibig sabihin nun? Mr. Lu, si Wanwan ay aking bunsong anak na babae na nawala sa loob ng maraming taon. Noon pa man, gusto ko makabawi sa kanya. Kung mapapangasawa si Lu Xiao, hindi ako magsisisi. Ang paghiwalay ng bunsong anak na babae talagang nararapat na kabayaran. Ngunit anong ibig sabihin nito na may kinalaman sa pagkakasal ni Lu Xiao? Ang apo ni Lu Hongyun maaaring gamitin upang magbigay ng kompensasyon sa kanilang anak na babae. Mr. Lu, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ko ibig sabihin yun. Parang ganon, ang pamilya Lin ay hindi nakikinabang sa kasal na ito. Mr. Lu, tungkol dito. Kayo ang magpapaalam sa mga panauhin. Sa kabutihang palad, kapos sina Lucio at Mr. Lu turo sa kasal na ito. Kung hindi, Lolo, Lu Xiao, alam kong palagi mong hindi nagustuhan ang kasal na ito. Kung hindi ito pinapahalaga ng pamilya Lin, hanap ako ng isang magandang kasal para sa iyo. Lolo, nagbago ng isip ko. Gusto ko siyang pakasalan. Lu Xiao, ang ibig sabihin mo ay pakasalan ng anak na babae ng pamilya Lin. Ang hiling ng lola ko, sumang-ayon ako sa kasal na ito. Lu Xiao, kailangan mong pag-isipang mabuti. Ito ay isang panghabang buhay na desisyon. Huwag kumilos ng pabigla-bigla. Lolo, hindi ako gagawa ng matinong desisyon. Ang taong ito, ang sinabi kong pinagpalit ng pamilyang Lin. Ano? Sinabi mo sa pamilya Lin na magbago? Tama yan. Ako at si Linwan, matagal nang nagkasundo. Hindi ko inaasahang siya ang nahiwalay na anak ng pamilyang Lin. Nababawasan ng maraming problema ko dahil dito. Ito, kung siya ang pipiliin mo, hindi ako tutol. Umili ng isang magandang araw para ipagdiwang ang inyong kasal. Oo. Hindi ako sangayon. Ito, ikaw at si Linwan ay hindi magkatugma. Kansilahin ang pagpapakasal. Li Feng, kilala mo rin ba si Linwan? Oo, kilala ko siya. Malalim ang koneksyon namin noon. Ano? Tama ba, Linwan? Master Lu, nagkamali ka ba ng tao? Si Wanwan nagkaroon ng mga pinsala sa lalamunan. Nahirapan siya magsalita. Ano siya makipag-ugnayan sa iyo? Pa. Si Linwan ay isang pipe. Pipe? Siya ay... Dulin Feng, ginagawa mo ba ito para ipahiya ako? Alam mo rin ba ang tungkol dito? Lolo, alam mo, lagi kong gusto ang katahimikan. Ginoong Lu, huwag kang magalit. Kahit hindi makapagsalita si Wanwan, napakamasunurin niya. Tama. Napag-isipan mo na ba? Matagal na kami nagkasundo ni Wanwan. Kung hindi siya, hindi ako magpapakasal. Huwag kang magpakasal kung siya ang pipiliin mo. Tito, hindi mo pa rin alam, di ba? Matagal na tayong nagkakilala.
Oo, sa mahabang panahon. Talaga, Miss Lynn. Kung walang tutol, mag-usap na kayo. Kailangan ko muna magtrabaho. Gabi na. Lahat ay manatili dito sa Luz ngayon. Pwede ba kami umalis, Ginoong Lu? At Ginlu Xiao? Kaya mo sinabi kakasal ka kay Lucio, tama ba? Natapos kami. Ang gusto kong gawin, walang kinalaman sa iyo. Paano ito hindi nauugnay? Pamangkin ko siya. Papakasalan mo siya? Para tawagin lang akong tito, di ba? Hindi ko alam. Ang laking dapat kong pagkasalan si Lucio. Sa tingin mo ba maniniwala ako? Sabi ko, huwag ka na ulit magpakita sa harapan ko. Ano nang nangyayari ngayon? Mula sa pag-alis ng aking ama, engage ka na agad sa pamangkin ko. Linwan, minamaliit talaga kita. May sarili akong dahilan. Kaya kong ipaliwanag. Ipaliwanag kung ano. Hindi pa ba sapat ang perang binigay ko sa'yo? Gusto mo ba ng mas maraming pera? Mas magbibigay ako sa'yo. Ngunit kung nais mong makakuha ng anumang benepisyo mula kay Lucio, hindi ka makakalusot. Hindi ko. Kung hindi tungkol sa pera, tapos tungkol sa kanya, may nag-uugnayan talaga sa inyo, di ba? Kung oo, ano? Di ba sabi mo, tapos na ang deal natin? Nagitulog na ba siya sa iyo? Alamin ko. Lu, Mr. Lu, ikaw? Ganito ba ugali ng pamilya, Lynn? Di ka ba marunong kumatok? Sorry, ako. Lumabas ka! Oh, Wanwan. Kanina pa kita hinahanap. Sinusubukan mo ba makapasok sa puso ko? Huwag kang tensyonado. Naiintindihan ko ang iyong mga senyales. Lucio, bakit hindi nagbago ang isip mo? Ito ay pag-ibig sa unang tingin, Wanwan. Tawagin mo akong Linwan. Kung si Linwan, oo, Wanwan. Ikaw ang fiancé ko ngayon. Halika. Inom tayo. Bakit? Natatakot kang lasunin kita? Umiinom ako. Bahala ka. Curious talaga ako kung anong magiging reaksyon ng aking tiyuin kapag hinawakan kita ngayong gabi. Tito! Sobrang init. Sobrang init. Lulin Feng. Anong nangyari? Si Wanwan ay lasing. Dadalhin ko siya sa guest room. Hindi ito ang daanan ng guest room. Si Wanwan ang aking mapapangasawa. Siyempre, gusto ni Lolo pumunta ka sa kanya, sabi hindi pa kayo kasal. Hayaan mong dalhin siya ni Miss Sheng sa guest room. Oo, tito. Gumamit ng parehong kahalayan ng trick ng 2 beses. Ginamit mo sa akin, tapos ginamit mo sa pamangkin ko. Hindi mo talaga kayang iwan ng mga lalaki o hindi ka makapag-iwan ng pera.
ang bagay na sinusubukan mo makuha mula sa kanya. Paano kung ipagpatuloy natin ang kontrata sa akin? Kung ano ang kaya niyang ibigay sa'yo, kaya ko. Anong masasabi mo? Hindi na ako magiging kasintahan mo. Desidido ka bang maging asawa ang pamangkin ko? Hindi komportable, hindi ba? Hayaan mong tulungan ka ni Tito. Magandang umaga. Anong tinatago mo? Walang lugar sa'yo na hindi nakikita. Yung sinabi ko kagabi ay walang pagbabago. Pagpatuloy mong kontrata sa akin, kahit anong gusto mo, kaya kong ibigay. Dahan-dahan lang. Mr. Lu Xiao, salamat sa mabuting pagkikitungo ng pamilya Lu. Napakasarap ng pahinga namin. Buti naman. Nasaan si Wanwan? Nagpunta siya sa isang lugar ng maaga. Ito talagang... Miss Jen, inayos mo na ba para sa mapapangasawa ko kung saan kwarto manatili? Si Linwan ba? Hindi ko siya nakikita kagabi. Ang batang babaeng na ito, saan siya nagpunta? Siguro alam ko kung nasaan siya. Saan? Tara, samahan niyo ako. Wala na akong gustong gawin sa'yo. Hindi ko na itutuloy ang kontrata. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Tito, gising ka na ba? Ano siya? Hindi pwede malaman niya na nandito kami. Huh? Nandito ang fiancé mo. Tito, nung meron? Sinabi ni Miss Chen na hindi niya nakikita si Wanwan. Gusto kitang tanungin, nakita mo ba siya? Tanungin mo siya kung nalaman niya na kasama kita sa aking kama. Magkakaroon ka pa ba ng pagkakataon para pumasok sa bahay namin? Hindi. Kung mabigo ang pagkikipag-ugnayan, mamamatay ang nanay ko. Lu Xiao, hindi pwede dito si Wanwan. Tama, baka nagkamali. Pagpatuloy mong kontrata sa akin, papakasalan siya ngayon. Hayaan mo akong tulungan kang magdesisyon. Hayaan mo akong tulungan kang magdesisyon. Tito, anong nangyayari? Pasok na kami. Pumunta dito para hanapin ang iyong mapapangasawa. Sa tingin mo ba ganyang klaseng tao ang tito mo? Tito, dahil hindi ko mahanap ang mapapangasawa ko, di na ako makapaghintay. Sabi ko sa'yo, paano makapunta sa silid si Wanwan ang dakilang Panginoon? Isa hindi pagkaunawaan. Totoong hindi ka makapaghintay. Ang usapan ng iyong kasal ay masyadong nagmamadali. Bakit nadarama ko ang iyong intensyon? Parang gusto mong masira ang engagement. Hindi ko sinabi yon. Si Lin nga hindi pamilya sa mga patakaran mula pagkabata. Hayaan mo na lang siya. Hindi maaaring biglang mawala isang sapat na edad tulad niya. Pumasok na kami. Tulungan kitang ayusin ang kama mo. Nag-aral ako noon ng home economics. Tama yan. Ang aking man-man, hiyak na magiging mabuting asawa at ina sa hinaharap. Isang mabuting asawa at ina. Pagpasok sa kwarto ko na walang pahintulot ko at hinahawakan pa mga gamit ko. O kaya interesado ba si Linman mag-apply para sa trabaho? Kung wala sa kwarto ko ang taong hinahanap nyo, pwede ba kayong umalis? Sige, aalis na ako, Tito. Doon! Sapatos ko yan nung nakaraan. Hindi nakuha ng katulong. May problema ba? Paumanhin po, Tito. O baka lumabas ka muna para makapaghanap ka ng mabuti. Tito, pasensya na po. Paumanhin, Ginoong Lu. Nagdulot ka ba ng sapat na problema? Kung tapos ka na, umalis ka na. Ikaw, lumabas kayo agad. Master Lu, aalis na kami. Sige.
Sobrang sakit. Salamat, isang hakbang nahuli na at ang relasyon sa pagitan ko at ni Lulinfeng ay nalantad. Luxiao, matapos maghapunan, iuwi mo sila. Master Lu, hindi na kailangan ng kanyang pambobola. Magiging pamilya tayo na sa hinaharap. Pero sabik na sabik ka. Lolo, nasabi ko na, sumasangayon ako. Matanda na ako. Linfeng, Papa, ang bagay na ito ay hayaan kitang magdesisyon. Kung ngayon, tingin natin ang opinyon ni Linwan. Ito ay maging isang malaking pagpala para kay Wanwan para pakasalan si Luxiao. Magkakasal ba siya o ikaw? Ako? Wanwan? Tinatanong ka ni Mr. Lu. Tito, wag mo nang pahirapan si Wanwan. Sa sobrang dami ng tao dito, hindi siya komportable. Kung mahirap pag-usapan ang sarili mong kasal, dapat mong hihinto ang pagkikipag-ugnayan na ito. May punto si Linfeng. Hindi ka seryoso, tama ba Mr. Lu? Ang bagay na ito. Ang lahat ay tila walang pagtutol. Kaya itong engagement ay tapos na. Sumasang-ayon ako. Anong ibig mo sabihin? Pumayong pakasalan si Luxiao. Sinabi na pumayong siya pakasalan si Luxiao. Kaya ngayon, magkasundo ang magkabilang panig ha. Tito, mangyaring ayusin mo kami. Kung gayon, maghihintay ako at tignan kung magtagumpay ang usaping ito. Narinig mo na ba? Pumayag na si Tito sa kasal natin. Kumain ka na. Ang batang bahay na ito, nakaklamsi mo. Okay lang. Hayaan mo kung kunin ito para sa'yo. Hindi na kailangan, ako na mismo kukuha. Hindi na, kailangan maging magalang ako. Ikaw? Ikaw? Ano nangyari? Wanwan, ano nangyari sa paa mo? Ano nangyari? Naging mapabaya ko sa garden kanina. Ayos lang ako. So nasa garden ka kaninang umaga? Oo, magandang mga bulaklak. Mamaya gusto ko makapag-enjoy ng gusto. Ngunit sa ngayon, hayaan mo muna ako kasi kasuhin itong sugat mo sa binti. Luxiao, siguraduhin mo ako nang bahala mamaya. Luxiao, kung determinado ka bilang matanda, hindi na magsabi ng kahit ano. Ngunit ang kasal ay hindi laro ng bata. Kailangan ko pa ng oras upang muling isaalang-alang para sa iyo. Ang ibig sabihin mo ay next week na ang birthday celebration ko. Kung hindi pa rin magbago ang isip mo, doon tayo magkakaroon ng engagement ceremony. Salamat Lolo sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong ito. Linwan, napakagandang oportunidad na ibinigay sa iyo ni Manman. Subukan na yung makakaya upang manalo sa pamilya Lu. Kung gayon, bakit hindi magpakasal si Linman? Ako? Siyempre, kailangan ko magpakasal ang pinakamarangal na tao sa Zhenxiang, ang tiyo ni Luxiao, si Lu Linfeng. Tama, tanging anak ni Lu ay karapat-dapat sa anak na babae. Gayon pa man, tila si Lu Linfeng ay niligaw ng ilang babae. Anong nangyari? Kagabi, nakita ko siyang may kasamang babae sa restroom. Lu, Ganito ba ang ugali ng pamilya, Len? Di ka ba marunong kumatok? bakit ang damit mo? Katulad ng batang babae na iyon. Magsalita ka! Iha, sigurado ka ba si Master ay isang marangal na figura? Paano siya maging interesado sa isang pipi? Tama yan, kahit na gusto niya maging pamangkin niya, hindi sumasang-ayon si Lu Linfeng. Gusto niyang kansilahin ang kasal na ito ng maraming bises. Ang weird talaga. Si Master Lu, para may malaking panghusga sa babaeng ito. Isang mapagmataas na tao tulad ni Lu Linfeng, tsak na walang pakialam tungkol sa pagiging mapay sa sinuman. Si Luxiao lang mukhang tanga. Tumigil sa pagsasalita ng kalukuhan. Simula ngayon hanggang sa pagdiriwang ng karawan ng lulong ni Lu, kailangan mo magsikap para sa akin. Kung magbago ang isip ni Luxiao, mapupunta ang nanay mo sa impyerno. Narinig mo ba, Pipe? Sige, sapat na yun sa iyong negosyo. Tingin tong sasakyan.
lumabas ka. Kumusta na? Si Miss Linwan ay anak ng kaniyang ama sa isang babae sa labas. Maaari rin siyang ituring na iyas ng pamilya Lin. Ang babae sa labas ay isang kabit lamang. Hanggat magpakasal ang pamilya Lu at Lin, ang pamilya Lin ay makakakuha ng daan-daang milyong kapital mula sa pamilyang Lu. Pera lang naman, di ba? Tulad ng ina, tulad ng anak na babae. Ma, anong dapat kong gawin? Bakit ka nandito? Pagod ka na bang mabuhay? Nakatayo sa gitna ng kalsada. Ako, hindi ko alam. Sa iyong isip, ang tanging pangarap ay maging ina ng aming pamilya, di ba? Depende ito sa kung paano mo ito naiintindihan. Dapat maging matino ka. Anong ginagawa mo? Ha? Hindi mo ba ako hinahanap para dito lang? Nandito na ang gamot, Buslu. Lumabas ka. Isara ang pinto. Opo. Huwag magmadali. Buong gabi pa tayo. Hindi ko sinasadya yun. Huwag kang gumalaw. Kung patuloy kang gumalaw, gagawin natin ang iminungkahi mo kanina. Natatakot ka ba sa sakit kaysa sa kamatayan? Isa nga pros para sa isang mansanas. Ano ang iyong tunay na intensyon mo, Lin Feng? Napakasimple. Ipagpatuloy ang kontrata. Pagkatapos, sa kaarawan ng aking ama, tanggihan mo ang aking pamangkin. Tapos na. Kung magbago ang isip ni Lucia, mapupuntang nanay mo sa impyerno. Magsalita ka. Paano kung ayoko? Huwag kang magkunwaring ignorante. Ipagpatuloy ang kontrata? At ako pa rin ang iyong na kasintahan? Ngunit sumasang-ayon kay Lucia, gagawin ang lehitimong mistress ng pamilya Lu. Bakit ako tatanggi? Tignan mo ang estado mo. Kung gusto mong pumasok sa bahay namin, hindi ka qualified. Ang magpapakasal sa akin hindi ikaw. Ito si Lucia. Ikaw at ang pamilya rin naghahanap ng pera, hindi ba? Marami ako ibibigay sa'yo. Maraming pera. Ang mga bagay na ito, maaari din akong bigyan ni Lucia. Desidido ka na para maging niece-in-law ko, di ba? Sige, ang pagiging kaibigan sa mga benepisyo ay hindi maihahambing sa pagiging isang pamangkin. Gusto mo maglaro ng ganito, hindi ba? Tapos na tayo. Ano bang gusto mo? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Huwag magmadali. Bata pa ang gabi. Hindi ba pamangkin ko ito? Bakit kanya tinatawagan ng hating gabi? Para tignan ka? Ibalik mo sa akin ang phone ko. Pareho tayong nasa ganito. Paano kung hayaan kung sagutin mo itong mag-isa? Juan, si Lucio to. Pasensya na sa abala sa iyong oras ngayon. Paumanhin, pero gusto kita imbitahan bukas para sa ating date. Ituturing natin ito bilang unang petsa. Kung ayaw mo, pagkatapos ay itap ang telepono ng 3 beses. Ako? Masyado na yata ako nag-iisip pero parang may narinig akong lalaki. Ngunit huli na para doon.
1-1. Kung hindi mo pipindutin ang telepono, kukunin ko ito bilang iyong kasunduan. Focus. Kaya yan ang desisyon. See you tomorrow. Kung gusto ko, mayroon akong libu-libong paraan para sirain ang kasal na to. Ngayong hapon, bibigyan ka ni Queen Zen ng bagong kontratang pipirmahan. Miss Linwan, pirmahan lamang ang kasunduang ito at kahit anong gusto mo, tutuparin ni Boss Lu para sa'yo. Kahit anong gusto ko, lahat ng ito. Sa kapangyarihan at otoridad ni Boss Lu, naniniwala ako na tama iyon. Boss Lu! Pumirma na ba siya? Siya! Magsalita ka. Tumanggi si Miss Lin. Paano kung gusto ko ng estado? Maliban sa estado, Sabihin kay Lu Linfeng, hindi niya kayang gawin ang lahat. Ako naman, hindi lang ako isang bagay na paglaruan niya. Miss Lin, ikaw, Estado? Nasaan siya ngayon? dumiretso si Miss Lin sa Garden Restaurant para sa isang appointment. Hahanapin niyang pamangkin ko upang makakuha ng estado ha. Tumitindi ang tapang bawat araw. Samahan mo ako Saan? sa Huan Restaurant. Bilisan mo. I-enjoy ang pagkain. Sige na. Nahihirapan ka ba sa pagkain ng ganito? Hindi ko nadala ang hair tie ko. Ayos lang ang buo ko. Tara, kain na tayo. Teka, may papakita ko sa yung magic trick. Hipan mo ito. Katulad na sa akin, di ba? Alam mo ito nakuha. Hayaan mo ko itali ito para sa'yo. Sabi mo, ito ay katulad ng sa'yo, tama ba? Actually, nahanap ko ito. Hulaan mo kung saan. Sa kwarto ng tito ko. Hindi kailanman naging malapit si tito sa mga babae. Sa mga taon na ito, wala akong naririnig na may nobya siya. Bakit may tali ng buhok ng pambabae? Anong gusto mo sabihin? Tatanungin kita ng diretso, anong relasyon yun ng tito ko? Minsan kaming pumirma ng kontrata. Ngunit natapos na kasunduan. Empleyado ka ba ng Lu family dati? Hindi. Kinakabahan ka. Pwede ba yun? Nagdududa ako kung may relasyon ba kayo ng tito ko. Sige, balik tayo sa topic. Pag-usapan na natin ang atin. Alam kong wala kang kontrol. Ayaw mo kong pakasalan. Paano mo nalaman? Halata naman, hindi mo ako gusto. Kahit magkunwari ka pa, alam ko rin na pinagbantan ka ng maginang Linman. Wala kang magagawa kundi pakasalan ako. Alam ko rin, hindi ka na love at first sight sa akin. Bakit nagbagong isip mo na pagkasalan ako? Maagang namatay ng aking mga magulang. Si Tito, hindi siya close sa mga babae. Isang binatang tulad ko. Gusto kong mag-ambag para ipagpatuloy ang aming pamilya. Para makahanap ka ng mas magandang babae? Hindi, nasa iyo lang ang mga mata ko. Seryoso, sa pagsasama nating dalawa, kalaunan ay mahuhulog na rin tayo sa isa't isa. Okay.
Subukan natin ito. Mabuti. Congratulations sa ating dalawa sa magtagumpay na engagement. Teka lang,